What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway. I can't. Hello guys! Ayan. It has been almost 15, 16, or 18 days since the last time na nag-vlog ako. Bihirang-bihira ako mabakante ng ganito katagal guys. As in, ayokong magsalita or mag-vlog ng napakaaga about realizations or something. Kaya inantay ko talaga na mag-almost 1 month na ako dito sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. And at the same time, 1 month, like 1 month na ako. And at the same time, almost magto 2 months na ako dito sa Houston, Texas. This coming October 2? Kasi dumating ako dito ng mga August 2 ata. So, October 2, magdadalawang buwan na ako. Today is September 23, 2025. So, ayun. So far, medyo naka-adjust na ako dito sa Texas. Sa mga nagtatanong at nag-PM sa akin kung bakit hindi na ako madalas na mag-vlog, ay medyo busy lang, and at the same time, nabibusy lang ako sa aking, pag-workout. Nabusy sa sauna sa gym. Nainganyo. Nagbabad sa sauna. Sauna is life. Charis, joke lang yun. Baka sabihin nyo malandi ako. Anyway, ayun. Yun nga guys, ay medyo okay naman sa akin yung weather. Isa sa mga dahilan naman kung bakit ako lumipat dito sa Texas is yung weather. Nagustuhan ko ba yung so far na paglipat ko dito, yung mga adjustment, ganyan-ganyan. Especially, personal life, yes, nagustuhan ko so far. Sana kung makakasunod pa dito yung mga friend ko, nakatrabaho ko sa Ohio, magkaroon pa at makapag-accumulate ng maraming kakilala and friends. Small circle of friends is enough. Hindi naman natin kailangang maging mayora or gobernadora na parang kilalang-kilala ang lahat. You know? Small circle na totoo at tapat at loyal sa'yo, that's good enough. Pagdating sa work, hindi ko siya masyadong nagustuhan yung bagong ko ngayon, yung bagong work ko sa emergency department. First and foremost, yung setup, yung system, it's a little bit more, parang magulo. Compare sa iniwanan kong or previous hospital ko. Though, napaka-bigat or nakakapagod talaga yung previous at ngayon, hindi masyadong nakakapagod. Parang sakto lang para sa isang emergency department. Ay medyo mabigat siya. Mabigat yung pakiramdam ko. So, pinag-iisipan kong lumipat. Nabigyan ako ng rewards or something ng ospital. Binigay nila on my first paycheck, pero hindi ko pa siya ginagastos. The reason why hindi ko pa siya ginagastos, nasa paycheck ko pa rin siya, it is because I do not know if I will be able to finish the 1 year sa ospital na yan. Kasi yung mga tao, micromanaging, yung mga ganito, ganyan, parang I don't like it, in short.
kung siguro makakalipat ako sa ibang unit, much better siguro after 6 months. Pero kung hindi ko na kayang sikmurain, ay of course, lilipat ako ng ibang palipat-lipat. Wala akong pakialam. 'Di ba? Kung for example, mabigat na and stressful, mabigat pa rin after 2 or 3 months, I will go. I really don't care. Charis, joke lang yun. Siyempre, maikli lang ang buhay para i-waste or manatili sa isang stressful situation. O di ba? Sherlock. Inspiration si Kan para palipat-lipat yung mga nurse ng ospital. Sherlock. No? Naniniwala kasi ako na kung hindi maganda yung isang lugar from the very beginning, ay dapat pagplanuhan mo na yung exit plan mo. So ako, ngayon pa lang, pinagpaplanuhan ko na yung exit plan ko. Plus, na ano kasi ako, parang, meron kasi ako mga kaibigan right now, who are traveling, who are, being a travel nurse. And then, ang ginagawa nila, every after 13 weeks or 15 weeks ng kontrata nila, 13 weeks, ay namamasyal or nagbibiyahe sila. So, tingnan nyo naman ako, guys. Kailan ba ako nakabalik? May 16. So, June, July, August, September 16. 4 months na. Magpa 5 months na ngayong October na wala akong travel. My God. Walang nakikitang ibang dimension or view yung aking mata. So, parang as in, siguro yung dahilan. Siguro dapat mag-travel ako sa Mexico para makatikim naman tayo ng Mexican. Charis, joke lang yun. 2 hours lang. Ang maganda pala dito sa Texas, guys, na na-enjoy ko talaga is that, or ma-enjoy ko pa lang, is that ang IAH or George Bush, basta yun na yun. George Bush ba? Basta yung international airport ay malapit dito. So, nasa mga 16, 17, or 20 minutes drive lang, nasa airport ka na. O diba, saan ka pa? So, hopefully, very soon, by October, makapaggala-gala tayo, makalabas tayo ng Houston. O diba? Hopefully, makapag-Mexico tayo para makatikim naman tayo ng Latino. Charis! Ang daming Latino dito, guys. Mga masasarap. Charis. At ang nahalata ko pala dito, guys, habang nag-gym ako, Diyos ko, Lord, totoo talaga yung kasabihan na everything is bigger in Texas. Diyos ko, Lord, ang tatangkad ng mga tao at ang parang mapapasabi ka talaga na, oh my God, bida ang saya dito sa Texas. Sherlock! Ang daming mga guys, mga chicken joy dito. Charis. Meron Jollibee. Promise. May Jollibee. Pero halata naman na nag-enjoy pa naman ako sa ngayon. Pero anyway, marami namang ospital just in case hindi ko talaga magustuhan yung ospital na yan kasi hindi masyadong maganda yung vibes ko sa area na yan. Though may mga Pinoy din, pero syempre mid-shifter ako at ang makakasama ko talaga is yung mga how I wish nagpa-night ako, diba? But siguro, ang magiging ko na lang is that nag-a-apply kasi ngayon din ako sa mga ibang ospital as PRN nurse. Meron ng ibang ospital na in-applyan ako na natanggap na ako as a PRN nurse. Waiting na lang ako kung kailan ako makakapag-pick up doon sa ospital na yon. So, parang gusto kasing ng extra money din, pero ayokong mag-pick up or kahit patapos na yung orientation ko, ayoko ding mag-pick up sa ospital na yan kasi feeling ko ay parang hindi ko siya bet. As in, mga tao nagsisiraan, nagbabackfightan. So, what more na ako na bago pa lang, di ba? For sure, todo chika rin ang mga hinayupak about me. Diba? Kung sila nga na matatagal na dyan ay nagsisiraan, paano pa kaya ako, diba? Well, anyway, lahat naman ng
naisip ko nga na mag-travel kasi parang sawang-sawa na ako sa politika sa each unit. At least, yun, di ba? Kapag nagta-travel ka after 13 weeks, you don't have to like, 2 buwan at ilan ba? 3 buwan lang ay, makakapag-ibang unit ka na naman. And you don't have to care about yung mga modules, yung mga education, yung mga kung ano-ano pa. Travel, work, assignment, work, sleep, mga ganon lang yung gagawin mo. Not much more of a like pakikisama or pagkilala sa mga managers or kung ano man. O di ba nakakaloka yung mga ganon, guys. As in, ang politika, mas malala pa. Parang mas malala pa nga dito sa Texas. Charis. Joke lang. Pero sana yung friend ko ay matanggap na or makapag-apply na dito sa ibang ano. Sabi ko nga sa kanya, mag-apply siya sa ibang county or ibang area dito sa Texas aside from Willowbrook. Like for example, Woodlands, Katy, Sugarland, or Pearland. Meron na nga siya, natanggap na siya dati sa sa Pearland, kaso inano na lang. Sabi ko, ang ganda nga dun sa Pearland, sana tinanggap mo na lang. Anyway, ano pa ba? Hindi pa nga ako bumibili ng ng mga furniture, guys. Parang parang alis pa ba ako dito? Yeah, parang iniisip ko talaga na subukan yung travel nursing. Sa mga subscriber ko naman na meron ba akong mga subscriber dito na nagta-travel nurse? I-PM nyo nga ako. Parati ko naman nilalagay yung Parati ko namang nilalagay. Bigyan nyo nga ako ng ng parang, tong tawag na to? Advice kung maganda ba mag-travel, maging isang travel nurse. Kasi how I wish yun yung sinundan kong path right after nung umalis ako sa sa Ohio. How I wish hindi na lang ako umalis doon sa apartment na yon, and at the same time hindi na lang, 'di ba? Tapos nag-travel nurse na lang ako papunta dito sa Houston, punta ng 'di ba? Ay, how I wish. Pero kung magta-travel nurse, siguro ako kailangan ko ng matinding-tinding matindi-tinding anong tawag dito? Parang braveness pagdating sa pagdadrive, 'di ba? Siyempre, magdadrive ako ng sasakyan ko out of state, 'di ba? Because siyempre kailangan kong dalhin yung sasakyan ko anywhere I go, tapos balik dito sa Texas. Parang meron naman ako nakikita na mga travel assignment na malapit dito. Like for example, yung mga 2 to 3 hours drive from here. Like for example, meron ako nakikita sa mga Lubbock, Temple, ano ba yan? San Angelo, meron din ako nakita, mga ganon. So, pinag-iisipan ko siya na mag-travel na lang, 'di ba? Pero syempre, titingnan pa rin natin yung facilities, kung maganda or hindi. Yung mga lang, yung mga small, yung mga nasa liblib, hindi masyadong stricto, guys. Visit. Ba't ba ako napunta dito sa sa isang, maganda naman yung pay rate, guys. Maganda yung, maganda talaga yung pasahod dyan sa health system na yun. Kaso, Diyos ko Lord, sobrang napaka-stricto sa mga metrics. Nakakaloka pagdating sa mga, basta, hindi siya masyadong nakakapagod kasi parating sufficient yung staff or, parang staff sufficient. Walang, hindi siya, understaffed, mga ganun. So, parating staff sufficient. Tapos, imagine niyo guys, sa previous, sa previous hospital ko is that kapag meron kaming medic, tapos chest pain yung problema, pagdating sa bed ko or sa bed assignment ko, hindi pa yun na EKG, hindi pa yun na wala pa yung line, hindi pa na triage, wala pang vitals, wala pa lahat. So kung busy ka sa isa mong patient, tatakbuhin mo pa yun, mamadaliin mo yung ginagawa mo, tapos tatakbuhin mo yun papunta sa kabilang room. Dito, alam nyo ba,
Pagkadating ng EMS, may sasalubong na nurse doon mismo sa check-in area. Tapos meron na EKG na doon, tapos iba-vitals na, ita-triage na. Pagdating sa loob ng ano mo, kapag chest pain yung complaint ng pasyente, na EKG na yun, hindi mo na siya EKG. Tapos ihuhook mo na lang siya sa monitor. O di ba napakadali. So, hindi katulad sa previous hospital na napaka-toxic, yung parang madami kang gagawin. Tapos, uuwi kang halang yung dila mo or halang yung kaluluwa mo. It's just that hindi ko lang talaga masikmura, in short, yung ugali ng mga tao dyan. Tapos yung style pa ng ng emergency department nila is hindi siya parang yung wide na parang paikot-ikot, parang ganyan, parang in-extendan lang. So, nasanay ako sa yung ospital ko kasi dati is a level 3 trauma center. So, pagpasok mo, napaka-wide ng parang hallway, tapos merong 2 large trauma bay, tapos dito merong mga critical care section room na very large, tapos merong critical pad. It's a very large ER and you don't feel suffocated. Hindi ako feel suffocated kasi parang makakagalaw ka talaga diyan, parang Diyos ko Lord, yung mga yung mga pasilyo or hallway na parang Diyos ko Lord, as in parang I feel so suffocated. Diba? At saka doon, sobrang daming parang mga resident doctor, tapos merong ang daming medical student din na ang gugwapo pa. Charis, joke lang yun. Diba? Because it's like a level 3 trauma center and a large parang teaching hospital. So, nakakamiss na magtrabaho sa ganun. How I wish Memorial Herman the Woodland na lang yung kinuha. Alam ko it will be busy kasi level 2 trauma. Pero at least, di ba, for sure, large yung facilities. Charis. Ano bang talagang gusto mo kan? Sa bagay, hindi talaga magiging perfect ang lahat. Diyan, magaan yung trabaho, hindi masyado nakakapagod, pero yung mga tao ang nakakapagod. Doon naman sa isa, hindi masyado nakakapagod yung mga tao, pero yung pasyente, yung workload, halos ka na, 'di ba? Mag-tumbling ka na sa pagod. Pero anyway, kung ayaw na talaga, edi umalis, 'di ba? Kesa naman sa magtiis, never, 'di ba? Ayokong i-sacrifice yung aking peace of mind. Peace of mind, shalak. O siya, sige na, hanggang dito na lang itong update na to. Maraming salamat. I am a little bit disappointed, a little bit na mayroong panghihinayang, pero nangyari na ang nangyari, 'di ba? Anyway, masaya naman ako dito so far sa paglipat ko. And alam nyo guys, nung mga few weeks nung nag-start ako dyan, parati kong naisip na parang, bakit ba kasi ako malis pa sa lugar na yun? Pero naisip ko din, nung nandoon pa ako at nararanasan ko yung mga hirap, pasakit, racism ng previous hospital ko, naisip ko, I deserve na umalis talaga doon. It's just that, bakit kasi ako napunta sa ganitong lugar? Dapat doon na lang ako, 'di ba, sa isang supposedly sa isang employer aside from this. Dapat hindi ko na ito pinili, itong employer ko ngayon. O siya, sige na guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.